Si Attorney Greg Pua po, ang Executive Director ng LTO, ay nasa ating pong linya ngayon. Attorney Greg, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga po, DJ Chacha, pati po sa mga po nakikinig po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat sa panahon. Gocha. Attorney Greg, ito na nga po, mainit yung usapin ngayon tungkol po dito sa dating mga DPWH engineers na pinatawan nyo na po ng 90-day preventive suspension dahil sa paggamit po ng fake driver's licenses para makapasok nga po sa mga kasino. So klaro na ito, talaga pong peke ang ginamit ng mga ito. Opo. Sinek po natin sa ating records po at wala po ito sa ating records. At in fact, yung mga pangalan po na nakalagay po doon sa mga driver's license po na yun ay hindi naman po na nagtutugma sa kanilang mga at mga lisensya per our record. Oo, para lang po malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin para sa aming lahat po. Yung paggamit po ng peking lisensya, ano po ang nilalabag na batas nitong mga engineers natin at ano po ang parusa dito? Opo, meron po tayong under 4136 po yung imitation and false representation. Under Section 31 of 4136, ang penalty po dito ay meron pong fine na 5,000. Pero it does not mean po na hindi po pwedeng i-revoke ng LTO ang kanilang lisensya for being improper person to operate a motor vehicle. Meron din po tayo under RA 1930, kapag napatunayan naman po natin na sila naman po ay nag-apply dito, may willful representation or material misrepresentation po sa pag-a-apply ng driver's license, doon naman po may pinapataw naman po na 20,000 na penalty at 2 years po na revocation. Opo, Yun lang po yung ating administrative na ini-impose po dito po sa LTO. Opo. Siguro maganda atin mo nang klaruhin, attorney. When you say fake, ano ba yung fake? Yung driver's license na ginagamit nila sa casino o ito po'y totoong lisensya pero fake yung mga entries doon po sa lisensya ng LTO? On this, dito po sa kaso po ng limang engineers po, peke po talaga yung lisensya. Kasi po wala po sa ating record yung lisensya po na yun. Hindi po in-issue yan ng LTO. Yun pong sinasabi niyo, Manong Ted, na kapag naman pong fake yung information, papasok naman po siya dun sa willful misrepresentation of material information in the application of driver's license. Oo, at hindi na bago po ito sa LTO, sa rekto lang, marami pong pagawaan yan. Ang sabi nga po dito sa mga pinakahuling balita, hinahanap niyo daw po, tatanungin niyo rin sila kung saan nila nakuha itong mga peking ID. Paano kung wala pong umamin kung saan nila nakuha ito? Ano pong plano niyo? Opo. We will resolve the case based on the available documents and evidence po. Kasi yung paggamit po nila sa casino, meron po tayong certification sa isang casino operator na yun po yung ginamit nila para po makakuha ng mga reward, yung mga card po, reward card para makapasok po sa LTO. So yun po yung ating mga i-considers na mga ebidensya po. Sir, so you investigated this issue na hindi niyo po hawak physical, di ba? Yung mga fake driver's license as alleged. Ano po? Tama po. Okay. Tama po, Manong Ted. Opo. So kayo po nag-imbestiga lamang based on the photograph na ilabas in the Senate na mga fake umano na mga lisensya? Tama po, Manong Ted. Okay, sige po. So, paano po tayo nakakasiguro kaya ngayon na yung mga plastic cards na ito ng driver's license ay hindi authentic? Meaning talagang in-issue halimbawa ng LTO Bulacan sa mga taong ito? Hindi, nakakasigurado po tayo doon, Manong Ted, kasi wala po yun sa records. Yung driver's license number na nandun po, tsaka yung pangalan na ginamit po, ay wala po sa ating record. Kung kamakailan lang po, Manong Ted, I think last week po, meron pong in coordination with CIDG, meron po tayong mga nahuli sa Valenzuela na gumagawa nga po ng mga pekeng lisensya. Okay, sige po. Opo. So sir, sa inyo pong pag-iimbestiga dito po sa mga fake umano na mga lisensyang ito, kayo ho ba ay nag-research din? Halimbawa, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce Erickson Hernandez, sa kanilang
actual LTO issued na mga driver's license? Opo. Yes po. Kaya po natin nakuha po nakuha po natin ang kanilang mga address at saka yung mga driver's license number po talaga nila na talagang nasa pangalan po nila. Okay. So, in the course of your investigation, dito po sa LTO issued license ni Henry Alcantara at ni Bryce Erickson Hernandez, did you discover any irregularity? Wala po. Doon po sa kanilang in-issue po talaga ng LTO, it was issued according to the process po, Manong Ted. Okay, attorney, I hope you don't mind ha. Opo, meron lang po ako ibibigay na informasyon sa inyo. Opo, kasi kung talaga pong sinuri ninyo itong mga lisensya ni Henry Alcantara at ni Bryce Erickson Hernandez, ito ho'y peripheral issue lamang issued by LTO, hindi nyo na-discover na itong si Henry Alcantara ay professional driver's license holder at hindi siya dumaan sa student permit, sa non-pro, etc. Nag-jump siya kaagad magmula nang siya nakakuha ng lisensya. Ang taon po nito ay sa aking pong pagkakaalam ay 2007. Opo, nakita ho ninyo, 2007 po. Base po sa kanya pong, sorry po, 1989 po. Yes. Base po sa kanyang code. Base po sa kanyang code ng lisensya, 1989 po na issue ang kanyang unang lisensya po. Opo, 1989, pero maliban po doon, yung kanya pong, wala kayong nakitang discrepancy sa dalawang ito na nakakuha po ng LTO license? Nung nag-computerize na po kasi tayo, Manong Ted, since 1989 na issue yung kanyang lisensya, hindi ko lang po sigurado yung proseso kung paano po yung pagkuha ng lisensya noong 1989. Pero since nag-computerize po tayo, yung mga data po na issue, inilagay na lang po yan dito sa ating computerization which we started 2003. Opo, kasi po meron discrepancy kaagad doon sa kanya license number and first issuance date. May discrepancy, 2006 yung kanyang first issuance date. Anyway, kasi po, in the course nga po ng pag-aalam ninyo, dito po sa mga umano'y paggamit ng fake driver's license, mukha pong, ewan ko lang po baka maaari ho ninyo ma-review ulit. Itong dalawang ito, as alleged, nakakuha din po ng lisensya diyan sa Bulacan, office ng LTO, ng diretsyo. Wala pong student permit na dinaanan. Si Ginoong Alcantara, nag-professional kaagad daw po na hindi mo lang dumaan sa NAMPRO. May ganun po mga issues na ang sinasabi po ng mga taga-LTO Kung mamarapatin po ninyo, attorney. Opo, maraming salamat po, Manong Ted, for raising that. Iyaano po namin, aming pong re-review ulit, titignan po natin ulit, taking into consideration po ito pong information from you. Maraming salamat po sa malaking informasyon na po ito, Manong Ted. Opo, yes sir. Kasi nga po, hindi ho naman may tatanggi na ito pong isyong ito ay imbued with so much public interest na marami din po ang umaalam nga kung paano po itong nakakuha ng fake na driver's license and pati po yung kanilang original na LTO license mukha din pong nasilip na. Kasi po, di ba, ang ating proseso, napakahirap makakuha kaya ng lisensya. Una, meron ka munang certificate ng driving school, di ba? Pagkatapos niyan, student permit, 32 days, no? Opo. At maliban dyan, kukuha ka pa ng examination bago ka mag-NAMPRO, lalo na pag professional. So, in this case daw po, baka lang po as a matter of fact, did you check na, kasi po kabe-birthday lang ni Boss Henry nitong September 7 Kabe-birthday niya lang, pero yung kanyang driver's license expired last year at di pa nagre-renew. We'll look into that also, Manong Ted. Opo. Salamat po. Opo. Check niyo po. Kasi nag-birthday siya September 7, subject for renewal po yung kanyang driver's license last year, pero wala pong record sa LTO na nakapag-renew siya ng kanyang professional driver's license.
titignan i-consider ko rin po, Manong Ted. Hindi pa po namin nakikita ito. Opo. Siguro po matutulungan kayo ng inyong mga kasamahan diyan sa LTO sa pagbusisi lang po ito, parang po din malaman po natin kasi lumabas na po itong issue ng fake driver's license. So ito hong kanilang sinasabing hawak ngayon na lisensya, may mga taga LTO rin na nagsasabi na mukhang ito po ay questionable din. Anyway, may tanong pa po si Chacha. Yes po. Attorney Greg, ngayon nga po suspended for 90 days itong lisensya ng mga DPWH engineers na ito. Ipatatawag niyo po ba sila dyan sa kanilang sa inyong opisina? Paano po yung magiging proseso kung sakali man halimbawa na hindi sila tumugon sa patawag ninyo, magkakaroon po ng permanent disqualification sa paghawak ng lisensya? Opo, lahat naman po i-consider po natin doon po sa ating pagre-resolve ng mga ng kasong administrative na final natin po sa kanila. Maaari pong ma-revoke at mas disqualify po sila na magkaroon pa po ng lisensya. Paano yun? May hearing po ba pagka ganyan? O written po yung magiging sagot nila? Meron po silang nag-hearing po nung pong Friday, September 12, at sumagot naman na po itong apat. Yung apat po ay sumagot except po si RJ, yung si RJ Dumastig po. Pwede po ba naming malaman kung ano po yung naging sagot nitong apat? Well, basically po denial. Denial po yung kanilang mga sagot na hindi daw po nila issue, hindi po nila kinuha at hindi daw po nila pagmamay-ari yung mga lisensya po na ito. Except po doon sa isa, which if you may allow po na hindi ko po pangalanan para po hindi maapektuhan yung pag-iimbestiga. Ang sabi po niya, ang sagot po niya ay ibinigay daw po ng casino operator sa kanya para po magkaroon ng card doon po sa casino na ito. So may apat na nag-deny, tapos meron pong isa na sumagot na bigay ng casino yung fake ID. Opo, tatlo pong nag-deny, yung isa hindi pa po sumasagot, yung isa po ay yun po yung sinasabi niya. Ibinigay lang daw po ng casino operator yung pong card na yun. Kasi ang sabi ni Senator Ping Lacson, if you recall, 5 sila na BGC boys. Correct. Opo, yung isa hindi gumagamit ng alias. Talagang totoong ID yung gamit. Opo. So yung apat daw yung gumamit ng mga lisensya po na Yes. fake. Yan po ang kwento nga ni Senator Ping Lacson. Oo, sir, dito po dun sa nagsabi na bigay mismo ng casino, kahit na wag nyo na po pangalanan yung mismo casino, kayo po mismo alam nyo na, sinabi na niya kung sino casino po nagbigay nito. Kung sino po yung casino operator po na binanggit din po sa Senate sa hearing, yun din po yung binanggit. Opo. Oo. So, sir, gaano katagal yung pag-iimbestiga po na gagawin nyo dito bago po kayo maglabas ng inyo pong desisyon tungkol po dito sa lisensya ng mga ito? Ay, i-resolve na rin po namin to immediately. Hindi po matatapos ang linggong ito nang hindi po namin ma-resolve ito. But of course, we will consider also yung very valuable information po na sinabi ko ni Manong Ted kanina. Opo. Kasi nga din po, alam niyo ho yan, bagamat ito po siguro sa pananaw ng iba ay maaaring ituring na peripheral lamang o mas maliit na issue, pero baka din po maging pakakataon para malaman natin kung sakasakali man po, may mga LTO offices na yung nga po na nagpoproseso ng mga driver's license na hindi dumadaan sa tamang proseso. Baka lang po attorney, ika nga po natin magandang chance na ito, di ba? Para din po tayo makapaglinis po sa ating hanay. Tama po Manong Ted, kaya kami po yung nagpapasalamat po sa inyo sa mga komento po ninyo, sa mga suggestion na i-consider po natin para po maiwasan po natin yung mga ganito pong mga pangyayari. Opo. Sige. Future. So, puntahan na po natin itong mga sasakyan ng mga diskaya. So, sabi po ng Customs sa amin pong interview kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sabi niya, 8 po na mga high-end cars ang walang import entry at walang certificate of payment, Habang yung 7 po naman ay walang certificate of payment pero may import entries. Pero na irehistro sa LTO at may ORCR. Ano po ang update niyo po dito, attorney? Opo, Manong Ted, sa ating pong susuri ng ating pong records, meron pong mga nai-transmit na mga certificate of payment po
from the Bureau of Customs. As early as 2009 po kasi, nag-issue po ang customs na kinomputerize po nila yung kanilang sistema at bawal na po ang magbigay sa LTO ng kopya lang ng certificate of payment. Ito po ay electronically transmitted from the customs to our system. Tapos sa system po namin, pag wala pong electronically transmitted na certificate of payment, hindi po yan mai-issuehan ng certificate of stock report at hindi rin po ito magre-rehistro. Yung pong 2009 issuance po ng customs, nilagay rin po, nagkaroon din po ng memorandum of agreement ang LTO at ang BOC para po sa interconnectivity at ang tawag nga po nila dito ay Certificate of Payment Authentication and Verification System. Ito po since 2009, ito po yung nagiging sistema. At per checking nga po, nakita nga po namin sa aming sistema na meron pong electronically transmitted Certificate of Payment. Whether tama or hindi po yun nabayaran, hindi po namin masasabi. That's why we will coordinate po. We are coordinating with the customs para po makita kung bakit po naipasok doon po sa system na iyon. Yung pong may naipasok doon po sa system na iyon na certificate of payment. Okay, so kung pupuntahan ko yung 8 na sinasabi ni Commissioner Nepomuceno, kasi alam niyo ho, no, may 8 na no import entry, walang certificate of payment sa kanila pong pag-aaral kasi hindi naman sila nag-issue ng certificate of payment. Doon po sa 8, per your record, meron itong certificate of payment electronically transmitted? Opo. Manunted kasi hindi po namin ito may re-registro kapag wala po yung electronically transmitted na certificate of payment. Kapag po electronically transmitted yan from the Bureau of Customs, meron niyang password na ginagamit yung taga-customs na siyang nag-transmit nito electronically sa LTO. Na-establish po kaninong password yon? Hindi pa po, Manunted. That's why we nakikipag-coordinate pa po kami sa Bureau of Customs para po malaman kung paano po naipasok doon po sa kanilang system, yung kung ano man po yung naipasok doon na certificate of payment na naibato po sa aming system. Okay. Opo. Pati po yung 7 na walang certificate of payment, may import entry, the same po ito, per your record, meron silang certificate of payment electronically transmitted. Opo, Manunted. Opo. Okay. Lahat po kasi ito ay na-rehistro, na-issue ng ORCR at ng mga plaka. So kaya meron pong mga certificate of payment na transmit po. Okay. Opo. Will you make public the certificate of payment electronic copy nito para lang humalaman kung ano ho ba ang mga detalye dito po sa kanilang certificate of payment na ito, attorney? Aralin lang po namin, Manunted, baka po may ma-violate po tayo na data privacy. But of course, we i-coordinate po namin dito po sa Bureau of Customs kasi the certificate of payment was issued po by the Bureau of Customs. Yun nga po. Kasi kung gagawin po natin halimbawa yung controversial na Bugatti, attorney, di ba? As you know, no, yung dalawang Bugatti na ngayon po ay hawak na ng customs kasi nga nasabat na po nila ito. Meron din po certificate of payment claim dito, no? Under Frebel Import and Export Corporation. And if you recall, ito ho'y mainit na issue na aming tinalakay with the ASEC Vigor Mendoza. May we just ask you, attorney, kung may alam pa ho kayo sa update po nito kasi ganun din po ito no? May claim na wala naman talaga itong pagbabayad ng tama pero na-i-register rin po na issue ng plate number at ORCR, attorney. Opo, tama po, Manunted. Nagkaroon po ng investigasyon po diyan at yun nga pong yung pong accreditation po nung nabanggit nyo na importer po ay nirevoke po at hindi na po siya nakakapag-import nung ngayon po. Pero siguro sa hearing na panood yung attorney, binanggit ni Sara Diskaya na Frebel ang isa sa mga source nila ng kanilang mga high-end vehicles. Po, meron per our record nga po, meron pong I think hindi ko lang po kabisado kung ilan na nakapangalan nga po doon sa Frebel
mga sasakyan po na nasa Vizcaya. Yung nga po, so paano ho kaya ito, attorney, natin iintindihin ngayon itong isyong ito na ang Frebel, ito po kasi ang petsa po ng kanilang certificate of payment dito actually ay December ng 2022 pa. Itong sa Bugatti, no, 2022. And may sinasabi po mga Diskaya na itong kanilang mga bago-bago na mga auto ay idinaan po sa Frebel. So, kung ang Frebel po ay dapat din na pinapayagan o ma-accredit ho ng LTO, no, na importer ng ganito pong uri ng mga sasakyan, bakit may record pa rin na Frebel ang kanila pong pinagkukunan ng mga sasakyan? Di ho namin masyadong maunawaan, attorney. Manong Ted, while meron pong Frebel na nag-import, basically po, 2022 din po ito. Ay, itong kala Diskaya? Opo. Tsaka 2023 po. Isa po ay June 2023. Yung isa po, November 2022. Yung isa po ay August 2022. Yung isa po ay 2021. Yung po yung mga so before po nung sa ma-revoke yung kanyang accreditation, na ipasok na po itong mga nabanggit nga po ni Ms. Diskaya. Anong mga auto yan, attorney, kung mamarapatin po ninyo? Anong mga sasakyan po ito? Itong may certificate of payment o import permit from Frebel? Ito po, isa, Tundra, Sequoia, yung Rolls-Royce po, tsaka Bentley po. Bentley. So, sir, sasagarin ko na ito, ha? Opo. Magkano hong binayaran sa certificate of payment sa bawat auto? Let's start for the Rolls-Royce. Manupit, ay wala lang po akong record sa ngayon. But as I said po, kung once na ma-sort out po namin yung whether we can when disclose kasi due to privacy, we will be happy po to give a copy to your office po. Okay, sige. So, paano kaya ito? Kasi ang claim ng customs sa aming interview, per their record, wala po itong certificate of payment and no import entry, yung 8. Yung 7, walang certificate of payment pero may import entry. Ngayon, sinasabi ng LTO, hindi, meron kaming record dito ng electronically transmitted na import na certificate of payment. Pwede kaya yun na sa customs, totally, wala talagang certificate of payment kasi walang electronic transfer nung CP nito. Pero diyan lang minaniobra sa LTO yung certificate of payment. Kasi nga may password ito eh. Hindi ka makapagbubukas ng pag-transmit mo kung hindi ka gagamit ng password, definitely to identify the Bureau of Customs personnel na responsable sa pag-transfer ng electronic document na ito. Kaya yun ang safeguard doon eh. Pwede kaya yun na dyan lang minaniobra sa LTO? Di po, Manong Ted eh. Atin pong inaral yan eh, kung pwede kaming mag-create lang ng kahit ano pong CP number or electronic transmit. Hindi po talaga dahil po naka-connect po. Nasa interconnected po yung dalawang sistema. Pero kaya po ito isa sa mga i-raise po namin na concerns po kay Commissioner po para po ba iwasan na po yung mga ganito pong pangyayari. Opo. Naintindihan po namin kasi nga po ito po under investigation. So, sa lahat ng mga sasakyan ng mga Diskaya, sabi nung una ang claim 40, tapos meron pa yatang dagdag. Ilan ang questionable ngayon as far as LTO is concerned? Well, subject to further investigation po, Manong Ted. Pero yung dahil nga po sa ni-raise na rin po ng ating customs, bari pong yun po talaga ay walang import permit. Pero based on the documents lang po, Manong Ted, I can say po na nagkaroon po ng mga dokumento lahat ng sasakyan. Whether the document is true or not, yun po yung hindi pa po natin ma-verify, masabi. That's why tuloy-tuloy po ang koordinasyon, magkikipag-coordinate po kami sa customs po para po malaman
kung ano po, alin po talaga dito yung wala pong totoong certificate of payment. How soon will that be resolved, kaya attorney, because people are watching now and really interested po in this issue? Well, may utos na rin po ang atin pong Secretary Lopez at ang ating pong Assistant Secretary Mendoza po na within this week po, early this week, kailangan po ay dapat ma-sort out po at ma-resolve na po ang issue po na ito. Attorney, saan ito inirehistro? Anong district office ng LTO? Itong mga sasakyan ng mga diskaya? Dito po sa NCR. Dito po sa NCR, Manong Ted. Yon, okay. Sa NCR, ito po ay diyan pa rin sa Araneta Avenue kung saan doon din irehistro yung Bugatti. Meron po sa Araneta, meron din po sa ibang, I think meron din po sa may Las Piñas. Hindi ko lang po kabisado ngayon, Manong Ted ngayon, okay, pero hindi lang po iisang district, ang sigurado po ay hindi lang po iisang district office po ang pinagrehistrohan. Okay. Apo. Kasi dati po may report ang LTO doon sa kanilang ginawang pag-iimbestiga dito po sa Bugatti issue, and they identified personnel from the Araneta Avenue office of LTO. And they said na mukha pong merong mga paglabag nga dito sa pagpaparehistro, no? Meron ho ba kayong alam doon so far na update doon sa mga taong sangkot dito po sa anomalya magpaparehistro ng Bugatti? I-check ko po, Manong Ted, yung ating pong naging result, yung investigation po doon. Okay. Sige nga po kasi nakakuha kami ng kopya dati noon nung report mismo po ng nag-iimbestiga dito po sa smuggling nga ng mga mamahaling auto na ito. Sige, so sa ngayon po, attorney, no, kaninyo, hindi nyo pa matukoy kung talaga bang, tama ba, na kung talagang fraudulent ang pagpaparehistro nito ho mga may plate number na mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya? Opo, Manong Ted, taking into consideration po yun pong statement po ng ating Commissioner sa Customs nga po na walang CP further record po yung 15 po na sasakyan. Okay, so sa ngayon po ano ang consideration dito po ng LTO dito po sa mga auto na ito? Ano po? Legally ano po ang kanilang status? Well, until may result po yung ating investigasyon, ano po siya, considered as registered po dahil nga po may certificate of registration at official receipt po. So may presumption of regularity, kumbaga, attorney. Tama po, Manong Ted. Okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Yes po. Attorney Greg, kanina sinasabi niyo po kay Manong Ted na 'di ba interconnected na po yung sistema na ginagamit ngayon ng LTO at saka ng Bureau of Customs. Na itanong niya po kung nakikita niyo po ba kung kaninong password yung ginamit dun sa sistema from LTO side, hindi niyo nakikita kung kanino pong password yung ginamit ng taga BOC? Sa BOC, hindi po. So wala kayong kahit... Kung sino po ang nagbato. Oo, ang nakikita nyo lang, yung finorward po nila na detalye, pero kung sinong nag-encode nun, hindi po lumalabas doon. Opo. Sa lahat po ito ng mga sasakyan na ibinabato sa inyo ng Bureau of Customs? Tama po, DJ Chacha. Kasi sa kanila po yung entry doon eh. Sila po yung mag-enter doon. So moving forward, gagawin po ba nating mas transparent ito para lahat ng mga nafo-forward sa inyo na certificate of payment, dapat nakikita nyo rin kung sinong nag-encode? Opo, yan po yung atin pong, napag-usapan na rin po dati po dito sa customs po yung ganun nga po ang gagawin. I-erase po natin ulit because that was a previous commissioner po. I-raise po natin ngayon po kay Commissioner Ariel po. Attorney Greg, yung ganong klase na para palitan, para nakikita nyo na ng mabilisan kung sino po yung nagpo-forward sa inyo ng mga documents, mabilis lang po ba gawin yun doon sa sistema na ginagamit nyo ngayon? Hindi po ako IT, pero I think kaya naman po kung may audit trail naman po na pwedeng gawin.
which can be done po by either customs or LTO. Opo, okay. Hindi ko lang po sigurado, Opo. DJ Chacha. Oo. Opo, Pero opo. Attorney We Greg, understand. last na lang po, bakit po ba ganun yung system? Bakit kailangan hindi nyo nakikita kung sino nagpo-forward ng certificate of payment? Well, that system po kasi, yun nga po as I said, noong 2009, pero ano po, atin din pong titignan po ang ito at yung kung ano man po ang improvement na kailangan po natin para maiwasan yung mga ganito ay i-implement po natin together with our Bureau of Customs. Okay, sige po. And attorney, kami po yung nagagalak na kayo po yung napayag sa aming pong imbitasyon na interview kasi nga magandang pakakataon po ito para malaman din po ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng LTO, no? Natulong dito po sa mga pag-iimbestigaho ng mga bagay na ito kasi nga pinag-usapan po natin dito ay mga umano, ay mga, alam nyo na, mga ari-arian na hindi maipaliwanag. So, attorney, kung hindi kayo magagalit sa akin, i-follow up ko lang yung fake na number 7 plate. Di ba sabi nyo, nag-hearing-hearing na po kayo? Sino ho ba ang gumamit noon? Saan ba galing yung, kung kayo naghahabol ng fake driver's license, yung fake na plate number na number 7? So po, yun po ay ang atin pong manuntin. Yung pong depensa ng driver doon ay nagulat na nga lang daw po siya na yun na lang po yung plata as of hindi po natin na-establish kung sino po yung talagang gumawa nung plaka po na iyon. Pero in-impose po natin yung pong ating penalty doon po sa driver tsaka yung registered owner po na isang korporasyon. Ano po ang penalty sa driver at saka yung may-ari ng sasakyan na gumagamit ng fake na number 7 na plate number? Yun po ay yung sa driver po ay fake na suspinde yung kanya pong driver's license. Tapos doon sa may-ari po ay 5,000 po yung atin pong nai-impose na penalty. Opo. So yung plate number na fake na number 7, hawak ng LTO? Opo. Na-surrender po yun sa amin, Manong Ted, at sa amin po yun. So walang umamin kung sino ang nagkabit doon sa sasakyan ng fake na plate number na 7. Walang umamin kahit na sino. Anong kanilang katwiran? Paggising sa umaga, bila na lang nakakabit yun doon sa kanilang sasakyan. Attorney. Ang sinabi po Manong Ted ay doon daw po sa dating driver na hindi na daw connected doon sa kumpanya. At I think patay na din daw ay yun daw po yung nagpagawa. Yun yung sabi po nila. Yun yung dati. Okay. Nataon lamang lang na yung pong sasakyan, na mayroong fake na number 7 plate ay sasakyan na pag-aari ng kumpanya, na pag-aari ng pamilya ng isang senador. Yun po, yung pagmamayari po ng kumpanya, paano Ted? Kaya nga po, nataon lang naman na yung sasakyan pong nasita na gumagamit ng EDSA busway ay sasakyan na umano'y may sakay po na kapamilya ng isang senador at nataon na yung sasakyan ay nakarehistro sa isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ng senador. Parang nag-timing lang lahat. Ano po? Parang gano'n na nga. Parang hindi ko pa masabi, Manong Ted. Opo, di ba? Parang gano'n po ang nangyari sa kwento. Ito, naiintindihan ko po, no? Kung gaano po ito kahirap sagutin, attorney, kasi nga kayo po ay may hangganan lang naman din sa inyo pong pag-iimbestiga. So, hindi umamin, walang umamin, nagmulta na lang po yung driver at saka yung registered owner nung naturang, di ba, Escalade? Escalade po. Tama Opo. po. O sige, so attorney, tatawag kami ulit. Sana po hindi kayo madala po sa amin kasi nga importante ho talaga na maging bukas pong LTO sa inyo pong ginagawa pong mga reforma sa inyo pong bureau. Salamat po na marami, attorney. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ Chacha. Opo. At kamusta po? At kamusta po kay Asek Vigor Mendoza? Salamat na marami. Thank you! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at